Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, mahigit 70 bilyong pisong halaga ng proyekto para sa ikabubuti ng buhay ng mga Pilipino, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Transportation strike, hindi naramdaman. Kaliwat ka ng libreng sakay, pinangunahan ng pamahalaan. Mga sundalo, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa dagdag na subsistence allowance. Nasirang Marilao Bridge, sinimula ng kumpunihin. Isang oras sa extension sa biyahe ng MRT-3, nagsimula na. Seguridad ng mga tetestigo sa Crimes Against Humanity case si dating Pangulong Duterte, tiniyak. At unang batch ng mga Pinoy na biktima ng human trafficking sa Myanmar, dumating na sa bansa. Sa detalye ng mga balita, pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 70 bilyong pisong halaga ng regional projects na makapagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Layo nitong siguraduhin na walang mapag-iiwan ng komunidad sa bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang higit 70 bilyong pisong halaga ng proyekto na tutugon sa sakuna, seguridad sa pagkain at magpapatatag sa infrastruktura ng ating bansa. Kabilang sa inaprubahan ni Pangulong Marcos bilang chairman ng National Economic and Development Authority o NEDA Board ay ang panahon ng pagkilos project ng Department of Social Welfare and Development. Sa ilalim nito, magkakaroon ng kapangyarihan na pumili ang mga komunidad ng proyekto na tutugon sa kanilang mga pangangailangan, gaya na lamang ng water system o patubig, pagpapailaw at mga daycare centers. Maaari ring maglaan ng hanggang 50 milyong piso ang bawat bayan para sa mga proyektong pipigil sa epekto ng mga sakuna at kalamidad. Nasa 500 munisipalidad ang makapagbebenepisyo sa naturang proyekto para mapataas ang produksyon ng palay at masiguro ang sapat na supply ng bigas. Inaprubahan din ang pagtatayo ng Tumawini River Multipurpose Project sa Isabela. Maghahatid ito ng irigasyon sa 8,000 at 200 ektaryang sakahan sa Kabagan, Ilagan at Tumawini sa Isabela. Kasama rin ang Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 na magbibigay daan sa pagtatayo ng high dam at reservoir sa Zambales para mapatubigan ang halos 22,000 sakahan sa naturang lugar. It's very important as of today, especially that we are about to face this kind of water crisis, water supply crisis. So we have to move faster. We have to move very systematically so that we can answer all the issues, all the would-be problems in the coming months or days. Inaasahang bubuti pa ang mga kalsada sa ilalim ng Mindanao Road Sector Project. Matapos aprubahan ang pondo nito, magbibigay ito ng mas mabilis at maayos na transportasyon. Bukod dito, nasa 224 na proyekto ang kasalukuyang ipinatutupad sa ilalim ng public-private partnership tulad ng rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport, Lagindingan International Airport at ang Metro Rail Transit Line. May mga projects po na 2025, 2026 ay maaari pong matapos. May mga pagkakataon lang po kasi na may mga external factors. Lalo na po mga sa infrastruktura, kailangan po natin tugunan yung mga right-of-way na problema. Hindi po ito kakayanin basta-basta lang po ng pamahalaan ng administrasyon kung hindi po magtutulungan ang bawat tao, including po mga LGUs, ang taong bayan. Kapag po ito naman ay naresolba na mabilisan, kaya pong tapusin ito ng administrasyon. Sa ngayon, may 175 proyekto pa ang nakatakdang gawin. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.
Target ng pamunuan ng North Luzon Expressway na matapos ang pagkukumpuni sa Marilao Bridge sa Biyernes, March 28. Kahapon sinimulan na ng NLEX ang pagkabit ng horizontal metal gear deck sa nasirang tulay. Si Isaiah Mira Fuentes ng PTV sa Balitang Pambansa. Perwisyo para sa mga motorista ang pagkasira ng Marilao Bridge dahil sa nagresulta ito ng halos walang galawang traffic. Mas mabigat na daloy ng trapiko ang nararanasan sa North Luzon Expressway mula sa Balintawak Toll Plaza hanggang sa bahagi ng Marilao. Simula kasi kahapon ng 1:00 ng hapon, 2 lane na lang sa ilalim ng Marilao Bridge ang nagagamit dahil sinimulan na ng NLEX ang pagkakabit ng horizontal metal gear deck matapos masira ang Marilao Bridge nitong March 19 dahil sa pagsabit ng mga truck na overheight sa naturang tulay. 4.27 meters lang required na taas ng sasakyan ang pwedeng dumaan sa NLEX. Pero ang truck ay may taas na 4.9 meters. Isang linya lamang ng tulay na ito ang nagagamit ng mga motorista. Pero ayon sa NLEX, sisikapin nilang maisaayos ito hanggang sa alas 11 ng gabi sa Biyernes. Ito rin ay direktiba ni Secretary Vince Dizon na dapat magawa ang tulay sa loob lamang ng 1 linggo. Inaasahan natin na bibigat na po ulit yung traffic dahil na-experience po natin nung Friday ng gabi hanggang Saturday ng gabi po, around 9 p.m. Tuloy-tuloy po yun hanggang kaninang umaga. Light traffic po tayo. No? Pero dahil nga po dun sa pagsasara namin ng additional lane para lang dun sa re-replace na po metal beam ay makakapagdulot ng mas matindi pa pong pagsikip ng daloy ng traffic. Simula alas 12 ng tanghali kahapon ay libre ang toll fee sa northbound portion mula Balintawak Toll Plaza hanggang sa may Kawayan exit. Para naman sa alternatibong ruta patungong Bulacan o Pampanga, pinapayuhan ng NLEX ang mga motorista na dumaan sa NLEX Karuhatan exit via NLEX Harbor Link. Maaari ring dumaan sa NLEX Paso de Blas northbound exit o NLEX May Kawayan exit patungong MacArthur Highway at muling pumasok sa NLEX sa Ciudad de Victoria o NLEX Bukaw Interchange. Para naman sa mga motoristang pabalik ng Metro Manila na galing Bulacan o Pampanga, maaari kayong pumasok sa NLEX Bukaw Interchange o Ciudad de Victoria exit at kumanan sa MacArthur Highway at muling pumasok sa NLEX May Kawayan southbound. Nagsimula na kagabi ang extended na biyahe ng MRT-3. Extended ang MRT operation ng 1 oras. Kada Lunes hanggang Biyernes, mas mahaba ang oras ng biyahe ng MRT. 9:25 p.m. dati nagsasara ang North Avenue Station. Pero sa bagong schedule, 10:25 p.m. na. Pagdating naman sa Taft Avenue Station, 11:04 p.m. na ang closing ng station. Sisimulan natin, pero i-assess natin, pero tingin ko, dapat we will maintain that to plus 1 hour sa gabi. No, titignan rin natin ang epekto niyan sa maintenance, pero base naman sa pag-uusap namin ng ating maintenance operator, mukhang kakayanin naman. No? So we will keep that as is. Nangako naman ang MRT-3 na magdaragdag sila ng tren kada rush hour. Mula sa PTV, Isaiah Mira Fuentes, Balitang Pambansa. Mga lugar na apektado ng ikinasang transport strike ng grupong Manibela, tinutukan ng Department of Transportation. Iba pang ahensya ng pamahalaan at local government units tumulong din na makapagbigay ng libreng sakay. May Balitang Pambansa si Gab Villegas ng PTV. Nakatutok ang Department of Transportation sa mga lugar sa bansa na posibleng maapektuhan ng 3-day transport strike. Ito ang buwelta ng Grupong Manibela sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kaugnay ito ng consolidation rate ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Sa unang araw ng tigil pasada, handa nang umalalay ang DOTR sa mga apektadong pasahero. Naka-monitor tayo, naka-standby tayo. Nandiyan yung mga buses ng MMDA para mag-provide ng libre sakay. Kaya ang kagandahan kasi nitong ganitong sistema, makikita agad natin kung mayroong mga pasahero natin na magkakaproblema. Naka-deploy yung ating mga buses in case na magkakaroon ng hirap ang ating mga kababayan sa pagsakay. Umagapay din ng mga LGU at iba pang ahensya para makapagbigay ng libreng sakay. Nag-deploy ang Quezon City ng e-trike para matiyak na may mga masasakyan ang mga stranded na pasahero.
Ang Philippine Coast Guard nagbigay rin ng tulong para maibsan ang hirap ng mga commuter. Pinili lang naman ng MMDA kung saan sila naglagay ng mga bus para hindi maapektuhan ang hanap buhay ng mga hindi sumama sa strike. Again, hindi po namin dispatch o inahanap ang umikot dahil mas marami po yung hindi sumama sa strike na kung i-deploy po natin itong mga buses na ito, mawawalan po sila ng pasahero dahil ang tendency po ng mga pasahero ay kung sasakay sa libre. So kaya po tayo ay nagsisingle dispatch kung saan naman po kailangan ng libre sakay. Bukas ang LTFRB sa pakikipag-usap sa mga transport group pero hindi mapapagbigyan ang hiling nilang itigil ang programa. Kasi pag nag-dialogue tayo at ang hihingin mo ay stop this, that's a major decision. Sa secretary ng DOTR, even up to the president, yan ang makakasagot niya. Kasi polisiya ng gobyerno yan, major transport policy yan, di ba? O ngayon, LTFRB cannot decide on that. Bakit? We are just implementing. Meron din transport groups na nagrally sa LTFRB. Pero para ipaabot ang pagsuporta sa PUV modernization program ng gobyerno. Kasama na riyan ang Pasang Mazda, Altodap, Akto, Bosina at Proda. Marami nang nakiisa sa programa at lahat kami ay nagsiservisyo na maayos sa ating mananakay. Ang aming sinasabi, ituloy ang programa. Kung may programa along the way, iyon ang pag-usapan ayusin. Pero ipatigil to, hindi po kami pumapayag dyan. Ayon sa LTFRB, aabot na sa higit 165,000 units ng mga public utility vehicles sa bansa ang nakapag-consolidate na. But take note, hindi lahat yan ay PUJ. Yan ay meron bus, UV, minibus. Pero majority nito, a great majority, PUJ. Kasi nga, meron consolidation. Ngayon, ano yung 43%? Out of this, 43% ang compliant na. Ibig sabihin na tapos na yung kanilang proseso. Tanong, yung po bang 43% na hindi pa tapos ang proseso, pwede po bang bumiyahe? Sagot, opo. Bakit? Kasi kapag ikaw ay nag-apply na ng consolidation, the rights and privileges, meron ka na. Mula sa People's Television Network, Gabo Milde Villegas para sa Balitang Pambansa. Ikinatuwa ni Philippine Army Commander Lieutenant General Roy Galido ang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtaas ng daily subsistence allowance para sa lahat ng military personnel mula 150 hanggang 350 pesos. Matapos lagdaan ng Chief Executive ang Executive Order No. 84 noong March 14, kasunod ng pag-aproba ng Department of Budget and Management sa 16.89 billion pesos na pondo ng Philippine Army. Ayon kay Lieutenant General Galido, mas paiigtingin pa nila ang pagbibigay ng tamang pagkain at nutrisyon sa mga sundalo ng bansa. Sa ngayon ay mas pinalalakas pa nila ang support system ng mga sundalo na nasa field sa pamamagitan ng mobile kitchen trailers na kayang maghatid ng pagkain ng mabilis kahit nasa mga liblib na lugar. Issue sa right-of-way sa harap ng daan-daang mga infrastructure projects na kailangan tapusin ng Marcos administration, tinalakay kamakailan ayon sa Malacanang. May balitang pambansa si Aldin Baltazar na Radyo Pilipinas. Desidido ang Marcos administration na tapusin ang mga nakalinyang proyektong pang-infrastruktura sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP. Itong pinahayag ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa harap ng anyay issue sa right-of-way na tinutugunan ng gobyerno. Ayon kay Attorney Castro, nagkaroon na ng pagpupulong ukol sa naturang usapin lalo't sinisikap na matapos ng Marcos administration ang mga nakalinyang proyekto nito sa susunod na 3 taon. Kapag naresolba ang issue ay tiniyak ni Attorney Castro na magiging mabilis ang pagsasagawa ng mga nakaline up na proyekto at kayang tapusin bago ang 2028 o bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Actually po, may mga projects po na 2025, 2026 ay maaari pong matapos. May mga pagkakataon lang po kasi na may mga external factors
lalo na po mga sa infrastruktura, kailangan po natin tugunan yung mga right-of-way na problema. Sa anunsyo ng Malacanang, mayroon 224 na mga proyekto ang pamahalaan sa ilalim ng PPP habang mayroon pang 175 projects ang nasa pipeline. Kabilang na dito ang ilang infrastructure projects kagaya ng Ninoy Aquino International Airport at Laguindingan Airport Rehabilitation Project. February 2024 nang iginawad ng DOTR ang 170.6 billion peso project sa San Miguel Holdings Corporation ng NAIA Rehabilitation Project na naglalayong palawakin ang taunang kapasidad ng NAIA mula 35 million hanggang 62 million at pagbutihin pa ang air traffic sa nasabing paliparan. Layunin naman ng Laguindingan Airport Rehabilitation Project na i-upgrade ang mga pasilidad at palawakin pa ang kapasidad ng paliparan. Bukod dito, nasa 224 projects ang kasalukuyang ipinatutupad sa ilalim ng Public-Private Partnership Center. Kasama na ang ilang mga paliparan gaya ng Ninoy Aquino International Airport, Laguindingan International Airport, at ang Metrorail Transit Line 7. Habang 175 projects naman ang nasa pipeline ayon sa PPP Center. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Balita mula sa PNA, makatatanggap na ng 40 pisong dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Bicol Region matapos itong aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ayon sa Wage Order number RBV22, tinaas ang arawang sahod sa rehiyon mula sa dating 395 pesos maging 435 pesos na ito anumang sektor o industriya. Magkakaroon ng 2 tranche ang wage adjustment. Magsisimula ito sa April 5, sunod naman sa December 1. Samantala, sa ilalim ng Wage Order number RBVDW04, nasa 94,042 domestic workers naman ang makikinabang sa karagdagang 1,000 piso sa buwanang sahod sa Bicol. Inaprubahan na rin sa Zamboanga Peninsula ang 900 pesos na karagdagang buwanang sahod sa domestic workers. Walang naging aberya sa humanitarian mission ng BIFAR at Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc kahapon. Maayos silang naipamigay ang tulong sa mga Pilipinong mangingisda tulad ng krudo at iba pang mga pagkain habang nakamasid lang ang mga barko ng China. Si Patrick De Sousa, PTV sa Balitang Pambansa. Sumuporta sa pamahagi ng tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa mga mangingisdang Pilipino ang Maritime Domain Awareness Flight ng kanilang Cessna Caravan plane nitong Lunes sa West Philippine Sea. Ang mga barko ng BIFAR na BRP Datu Tamblot, BRP Datu Pagbuwaya, BRP Datu Sumkad at BRP Datu Balensusa ang ipinadala sa bisinidad ng Baho de Masinloc o Panatag Shoal para sa humanitarian mission. Bukod sa 4 na barko ng BIFAR ay nakagapay din ng BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. Kita sa MDA flight ang aabot sa 26 na bangka ng mangis ng Pinoy na benepisyaryo ng ibinibigay na tulong gaya ng krudo at pagkain. Pero pinaliligiran din sila ng mga barko ng China Coast Guard. Hanggang 5 barko ng China Coast Guard ang nasa paligid ng mga barko ng BIFAR, PCG at bangka ng mga mangingisda. 30 nautical miles mula Baho de Masinloc kung saan ginawa ang aktibidad. Nasa malapit lamang din ang warship ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China. Sa gitna ng MDA flight pagsapit sa ibabaw ng mismong lagoon ng Scarborough Shoal, muli na namang namataan ang military helicopter ng China na nagpakilalang mula sa PLA Naval Air Force. Pero hindi gaya sa mga nakalipas na insidente, hindi na dumikit ang naturang military helicopter sa sinasakyan naming eroplano ng BIFAR. I would like to believe na the PLA Navy learned its lesson ng dangerous maneuvering na ginawa nila nung nakaraang buwan. I would like to believe that the publication of such dangerous maneuver na ginawa ng helicopter was widely criticized ng ibang bansa. So I think they also recognize na such unprofessional, dangerous maneuver is reckless and
very dangerous, not just on the part of the Philippine aircraft, but even for the People's Republic of China. Sa loob naman ng Laguna, mayroong dalawang Chinese maritime militia vessel na magkatikit sa isa't isa. Hindi na rin inalis ng China ang inilagay nitong floating barrier sa bunganga ng Bahura. May mga lipad naman tayo na naipakita natin ng floating barrier na yan ay dependent sa deployment ng Coast Guard vessel and the deployment ng BFAR vessel. Because they're thinking that the Filipino fishermen will try to enter the shoal of Bajo de Masinloc. Mga regular na maritime domain awareness flight gaya ng ginagawa ngayon ng BIFAR ay bahagi ng pag-iit ng karapatan ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone, kabilang na sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Magtutuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga mayangis ng Pinoy na naghahanap buhay sa West Philippine Sea. This is also a good opportunity for us to encourage more Filipino fishing vessels sa Zambales at sa Pangasinan na tumungo dito para makakuha ng ayuda sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balita Pambansa. Napakalayo maikumpara si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay yumaong dating Senador Ninoy Aquino. Ito ang reaksyon ng Malacanang sa pangamba ni Vice President Sara Duterte na baka sapitin ng kanyang ama ang nangyari kay Ninoy sakaling umuwi ito sa bansa. Matatandaang binaril si dating Senador Ninoy Aquino sa dating Manila International Airport nang bumalik ito sa bansa noong 1983. Ayon pa sa Malacanang, sa halip na kay Ninoy, mas tama pang ikumpara kay Hitler ang dating Pangulo, lalo na't siya mismo ang nagsabi nito. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts? In the Philippines, there are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Sa kabila ng patuloy at kaliwat ka ng isyu at pagkwestiyon sa legalidad ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte, binigyan linaw ni Father Angelio Aquino, Dean ng San Beda Graduate School of Law, ang mga legal na basehan nito. Sa programang Mike Abilive, binigyan din ni Aquino ang dalawang legal basis sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Una ay ang pagiging miyembro ng bansa ng Rome Statute noong 2011 kung saan nakasaad sa Article 127 na kahit na umatras ang Pilipinas sa pagiging miyembro ay may obligasyon pa rin gagawin at gagampanan na nauukol sa mga proseso na kasama ng mga kaso kung saan may jurisdiksyon o kapangyarihan ang husgado nito. Pangalawa ay ang nakapailalim sa Republic Act No. 9851 Article 17 kung saan nakasaad na maaring ipagpaliban o isuko ng gobyerno ang investigasyon at prosekusyon na pabor sa International Tribunal. Tiniyak ng mga abogado na tumututok sa karapatang pantao at kumakatawan sa mga biktima ng war on drugs ang kaligtasan at seguridad ng mga biktima at testigo sa paglilitis kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Attorney Cristina Conti, hindi kinakailangan na lahat ng biktima ay magpakita sa paglilitis sa ICC. Maaari ding maging anonymous o hindi ibigay ang pangalan sa testimonya bilang proteksyon. Para naman sa mga reparation at partisipasyon ng mga biktima, dapat magsumiti sila ng proposal para makiisa sa proseso sa ICC. Hinikayat rin nila ang publiko na maging mabusisi sa mga nakikita o nababasang impormasyon online, lalo na't maaring makaapekto ang disinformation sa paglalakas loob ng mga biktima na makiisa para sa hustisya. Samantala, nanawagan ang Bayan Europe kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para ibalik na ang membership ng Pilipinas sa ICC.
we continue to urge the Marcos Jr. administration to rejoin the ICC. If his intentions to cooperate with the ICC are truly genuine, if his intentions are truly meant to serve justice to the victims of the dirtiest crimes, then Marcos Jr. should have no problem returning to the fold and reinstating the Philippine government's membership to the Rome Statute. Mga Pilipino na nagtatrabaho sa mga scam hub sa Myanmar nakauwi na. Si JM Pineda ng PTV sa Balitang Pambansa Live. JM? Naomi, dumating na nga dito sa Pilipinas ang unang batch ng mga repatriated na mga Pinoy na biktima ng human trafficking sa Myanmar kung saan sinalubong rin sila ng iba't ibang tauhan ng ahensya ng pamahalaan. Pasado alas 3 ng umaga kanina nang lumapag sa NAIA Terminal 1 ang sinasakyang eroplano ng first batch ng mga napauwing mga Pilipino na biktima ng human trafficking sa Myanmar. Lulan sila ng isang commercial flight mula sa Thailand. Dito sila pansamantalang nanuluyan simula ng ma-rescue mula sa mga scam hub sa bansang Myanmar. Sabi ng Department of Foreign Affairs, mahirap ang naging sitwasyon ng mga Pinoy sa Myanmar kahit na-rescue na sila sa mga scam hubs dahil iba't ibang lahi umano ang biktima nito. Yun ang number one challenge sa maraming iba eh. At hindi lahat sabay-sabay pwedeng tumuloy kasi ilog lang yun eh. Tapos hindi mapoprocess agad ng Thailand. Isa pa, malayo ang Mae Sot sa Bangkok. Yung Mae Sot, yung border town ng Thailand, is about 8-hour drive to Bangkok. Siniguro naman ang pamahalaan na may nakaabang na tulong mula sa iba't ibang hensya gaya ng financial at legal assistance. Sila po itatanggap ng financial assistance, no? Meron nakahandang 50,000 sa DMW at 10,000 mula sa OWA, no? Maliban doon, yung legal assistance na napaka-importante ibibigay po natin. May reintegration program din tayo na kung talagang hahanap sila ng matinong trabaho una dito sa ating bansa, pwede natin silang i-refer, no? Yung gusto mag-upskill, andyan po ang TESDAT. Iba't ibang klase ng panloloko umano ang ginagawa sa mga scam hub na pinasukan ng mga Pinoy. Kabilang dyan ang love scam at cryptocurrency scam. Base sa impormasyon ng DMW, malapogo ang estilo ng mga kumpanyang ito na nagtotorture din ng mga empleyado. Kwento ng isa sa mga biktima na sa kanilang trabaho na ang pawang target ay mga mayayaman na foreigners. Ang work namin is magpapanggap kami na rich guy o rich women and then kukunin mo yung trust ng client. Pag nakuha mo na yung trust ng client, pipilitin mo sila mag-invest sa platform nyo. Dagdag pa ng biktima na nainganyo sila sa too good to be true na pangako ng mga recruiter na nakilala lang nila sa Telegram. Hirap talaga dun eh. Papangakuan nila kayo ng mataas na sahod tapos pagdating nyo dun, hindi naman mauubos din sahod nyo, kakapay nila. Pag di kayo naka-reach ng quota, ibibilad nila kayo sa araw. Tapos, may mga times na wala kayong morning break. Almost 17 hours kami nagtatrabaho dun eh. Babad kami sa work. Naomi, isa pa sa tiniyak ng pamahalaan yung pagtugis nila dito sa mga recruiter na nagpapadala ng mga Pinoy sa mga scam hub sa Myanmar at panigurado daw ay mga sindikato yan. At samantala inaasahan naman na 176 na mga Pinoy pa na biktima ng scam hubs na yan sa Myanmar ang mapapauwi bukas. Yan muna ang latest dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, JM Pineda. Samantala, pinalakas pa ng PhilHealth ang benefit packages ito sa mga miyembro sa Misamis Occidental. Mga residente, kinilala ang kahalagahan ng pagmamiyembro sa PhilHealth. Si Jam Rucat ng PIA Misamis Occidental para sa Balitang Pambansa. Bilang isa sa mga nangunguna sa pagbibigay ng serbisyo sa pangangalaga ng kalusugan ng bawat Pilipino sa nakalipas na 3 dekada, tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth Region 10 sa mga miyembro nito sa Misamis Occidental ang mas pinahusay na benefit packages para sa kanila. Ibinahagi ni Marita Maghanoy, 58 taong gulang, residente ng Ozamis City, na naka-avail siya ng PhilHealth Hospitalization Benefits. Ako yung ikatama nga, itong last na-admit ko, mao gyud nag-abaga sa akong mga kalastuhan sa ospital. Kuan humam ka na
Mura ba o mild ra nga pneumonia sa una dayon na kuan ko po o kana UTI. Samantala, ibinahagi ni Lito Villanueva Sakin, 58 taong gulang driver sa Osamis City, na matagal na siyang miyembro ng PhilHealth. Pinaka-importante kayo nato ay labi na gayod sa dunatay sa atong pangidaron o sa mga kabataan ng kinahanglan aduna gid kitay PhilHealth. Ay pag-abot sa panahon nga nanginahanglan kita, dako og ikatabang ang PhilHealth. Mula noong Setyembre 2024, ang PhilHealth ay naglunsad ng 13 bago at pinahusay na benefit packages para sa hemodialysis, particular na ang 144% na pagtaas sa saklaw nito na nagkakahalaga ng 6,350 pesos para sa 156 na sesyon taon-taon. Mula sa Philippine Information Agency Misamis Occidental, Jam Rucat para sa Balitang Pambansa. Bagong Sugarcane Processing Development Center, nagpabilis at nagpalaki sa kita ng mga gumagawa ng suka sa Marcos, Ilocos Norte. Si Rani Dorilag na Radyo Pilipinas Lawag para sa Balitang Pambansa. Kung dati kailangan pa ng kalabaw at mga kahoy para mapaikot ang dadapilan na yan sa paggawa ng suka, ngayon mas mabilis at mas malinis na ang produksyon ng suka ng Nawada Mabuti Farmers Association dito sa Barangay Mabuti, Marcos, Ilocos Norte. Naitayo na kasi ang Shared Service Facility for Sugarcane Processing Development Center ng Department of Trade and Industry at LGU Marcos. Nagpapasalamat kami sa DTI at yun tinulungan kami at pinaganda yung machinery para mas mabilis yung production ng paggawa ng suka. Bukod dyan, mas nakilala at mas marami rin ang tumatangkilik ng suka nila dahil sa tulong ng DTI at dahil isa rin ang muskobado sa maaring pagkakitaan sa sugarcane o tubo. Hiling nila sa kagawaran na magsagawa ng training para sa tamang pagluluto nito. Pagtitiyak ng DTI, patuloy silang magsisikap para alalayan ang ating mga kababayan alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The DTI is continually developing or tumitingin ng iba pang industriya na pwede nating i-develop dito sa Marcos. So tinitingnan namin in coordination with the municipal government of Marcos. Sa ngayon, plano ng kooperatiba na kumuha ng sertifikasyon mula sa Food and Drug Administration para makapagbenta sila sa mga malalaking grocery at mall sa hinaharap. Mula PBS Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang 12:00 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Timurcio. Ito ang Balitang Pambansa.